Naku po, BIR mukhang masisilip. Kumikita ka daw ng 5M a day. Yun po yung medyo mahina na ako nun. Mahina yung 5M a day. She's revealing everything. Pumapalo po minsan ng 13, ganun. 13M. BIR is waving. Welcome back mga kalam. Ngayon ay pag-uusapan natin ang viral issue tungkol sa interview ni Rosmar sa online show ni Tony Gonzaga na Tony Talks. Ano ba ang pinagkikwento ni Madam Rosmar at napasok siya sa radar ng BIR? Totoo ba naman ang yabang at katangahan nitong si Rosmar para ipangalandakan ng mga bagay na magiging nitsa sa kanyang kayamanan? Pumapalo po minsan ng 13, ganun. 13M. Ano ang analysis natin sa isyong ito? Simulan na natin. Trending na naman ang online seller at celebrity na si Rosmar Tan dahil sa sinabi niyang 5 milyong kinikita niya kada araw dahil sa kanyang Kagayako soap at iba pang beauty products. Kumikita ka daw ng 5M a day. Yun po yung medyo mahina na ako nun. Mahina May time po yung na- 5M a day. Marami na naman ang mainit ang ulo sa online personality matapos ang pahayag niyang ito. Ayon sa iba, sobrang yabang niya dahil ipinagmamayabang niya talaga na kung gaano siya kayaman. Pero sabi naman ng iba, sagad naman ang kabubuan dahil nagpapapansin lang ito sa BIR. Pero ano ba talaga ang gustong ipalabas ni Rosmar? Sobrang yabang lang ba talaga ito? O sagad talaga ang katangahan at hindi naisip na makikita ang interview niya? Nagiging impact sa tao ang yabang. Aligaga na naman ang mga online viewers dahil sa isiniwalat niyang halaga na kinita niya sa kanyang online product noong naging guest siya sa show ni Tony Gonzaga sa palabas nito na Tony Talks Online. Marami na silang napag-usapan ng ibagsak ni Tony ang tanong niya kung totoo ba ang sinabi ng kapatid nitong si Alex Gonzaga na kumikita si Rosmar ng 5 million sa isang araw. May chinismis sa akin si Alex. Ako, alam ka. Kumikita ka daw ng 5M a day. Hindi naman nag-atubili si Rosmar na kumpirmahin ang binalita ni Alex sa kanyang ate. Pero hindi lang kumpirmasyon ang ibinigay nito, kundi dagdag na pasabog pa. Pumapalo po minsan ng 13, ganun. 13M. 13M. Makikita sa mukha ni Tony ang pagkagulat dahil sa sobrang laki ng halaga ni Rosmar. Idinagdag pa nito ang mga pag-aari niyang sasakyan na hindi na niya maalala kung ilan dahil sa dami ng nabili nilang mag-asawa. Lahat umano ng nabili niya ay through cash. Hindi na niya alam na wala na siya sa Ano dami ba? ng sports car. Pag binili mo yun, cash? Opo. Inisa-isa ni Rosmar ang mga nabiling kotse. Umpisa sa mamahaling brand mula Ferrari, Lamborghini, Porsche, Mustang at GT hanggang sa iba pang mga maluhong mga brands. Ngayon po meron po kaming Ferrari, Lambo, GTR, Porsche. Ano nga ba yung mga sasakyan? Wala na siya sa Ano dami ba? ng sports car. At may isa umano ay hindi binili ng installment o dumaan sa loan at wala din umanong kulang sa tax na binayaran niya para sa mga sasakyan nila. Yan, cash po lahat. Wala po akong utang. Zero. Walang utang. loan? Wala po. Dito na flinex ni Rosmar ang kanyang pagiging BIR ambassadress at ipinakita pa ang picture na magkasama sila ni Chief ng Bureau of Internal Revenue na si Romeo Lumangui Jr. Ayon sa online celebrity, sumusunod siya sa patakaran ng BIR at pinapangatawanan niya ang pagiging BIR ambassadress. Pero hindi pa rin natahimik ang mga netizens at nagpatuloy sa kanilang mga puna. Sa laki ng sinabi niyang income daily, imposible umanong nabayaran niya ang tamang buwis. May iba naman na nagbigay ng marahas na kwento at tinawag si Rosmar na bobo at tanga dahil hindi man lang daw nito naisip na mapapanood ng BIR ang interview niya. Panigurado umanong hahabulin siya ng mga ito. May ibang netizens naman ang naging tax expert dahil nakuha nilang gawa ng computation kung magkano ang babayarang buwis ng content creator at beauty line owner na si Rosmar Tan. Ayon sa kanila, aabot sa 540 million pesos ang kailangang bayaran nito sa BIR. Pwedeng mali pa nga ang ginawang calculation ng mga tao dahil ayon kay Rosmar, 5 million noong humina ang kanyang negosyo. Noong kasagsagan daw nito
ay tumatakbo siya ng 13 million sa isang araw. Maging si Tony Gonzaga ay nalula sa sinabi ni Rosmar. Hindi ito makapaniwala na mahina pa ang 5 million a day. Dahil sa paglabas ng interview na ito, samot-saring reaction ang nagsilabasan. Kanya-kanyang komento ang mga tao sa internet pero napakarami ang nagbigay ng kanilang negatibong pananaw. Una, pinuna nila ang kayabangan umano ni Rosmar. Hindi umano totoo ang kunwaring nahihiya at nauutal itong magkwento tungkol sa kanyang kinikita nang sinabi ni Tony na may gusto itong klaruhin na ikinuwento ng kapatid niya. Imbes na maging humble ay agad daw itong sumagot at insigidang inamin na totoong 5 million ang kinikita nito araw-araw. Pero kagaya nga ng kantang inilabas at pinasikat ni Rosmar at ng asawa nito na kapag inggit, pikit. Kapag inggit, pwede pumikit, lalo na kapag hindi nyo kaya ang legit. Kailangan na lang talagang tanggapin ng lahat ang kanyang mga sinabi dahil iyon nga daw ang katotohanan tungkol sa kanyang negosyo. Hindi naman daw ito kaagad naging successful at dumaan din sa napakaraming klase ng pangnegosyo bago lumobo ang kita ng ganito. Dati pangaraw ay takot na takot ito kapag sinabing BIR kahit kumpleto ang kanyang papeles. Pero ngayon nawala na nga ata ang takot nito dahil kompletos rekados ang kwento niya sa kanyang mga kita at pag-aari. Ayon sa ibang netizens, nasapawan ng kayabangan at kabobohan ng utak nito dahil sa kanyang pinagkikwento. BIR is waving nga daw. Dahil dito, agad na mga umalingaw online si Rosmar at bumaha ang mga komento ng lahat. At gaya ng inaasahan, bumuelta naman kaagad ang online celebrity sa kanyang mga haters at bashers online. Naglabas kaagad ito ng post sa kanyang channel at sinabing walang dahilan para habulin siya ng BIR dahil bayad lahat ang kanyang kailangang bayaran sa gobyerno. Ayon sa kanya, naisip ko naman kasi na ang binabayad kong buwis ay nakakatulong sa gobyerno, sa Pilipinas at lalo na sa mga taong nangangailangan. Kaya bakit di ako magko-comply? Sarap kayang makatulong. At sa mga taong nagsasabi na bobo at tanga siya para ikwento ang kanyang kinikita at mga pag-aari, may sagot din ito. Ultimo ang mga fineflex kong sasakyan at mga property, bayad lahat. Ang tax niyan. Tan said, ano ako, syunga? For the flex ng mga naipundar tapos di bayad? Common sense mga people of the universe. Alam umano nito na maraming CEO ang gulat na gulat sa kanyang declaration lalo na nung malaman ng mga ito kung magkano ang binabayaran niyang tax. Well, panatag naman ang loob ni Rosmar na hindi siya magkakaproblema sa BIR kaya wala na nga sigurong dapat ikalkula dahil nabayaran na nga daw niya ang lahat. Sorry na lamang talaga sa mga taong nega talaga sa kanya. Ang mabuti pa ay manahimik na lamang at baka masabihan pa ni Rosmar na kapag inggit, pikit. Ano ang analysis natin dito? Sa ganang amin naman, dapat talagang alamin muna kung totoo ba ang bali-balita. Hindi ibig sabihin na nag-trending ay totoo na. Hinahabol talaga siya ng BIR at sinisingil siya ng buwis na sinasabing kulang siya. Hanggat walang pinapalabas ang BIR na proof na iniimbestigahan siya ay huwag na lang muna tayong maniwala. Pero sa punto naman ni Rosmar, dapat din sigurong bawas-bawasan niya ang kanyang mga isinisiwalat sa madla. Nagkakaroon kasi siya ng imahe na pasikat at nagmabayabang kaya lalong dumadami ang bashers na mainit ang ulo sa kanya. Pero sa kabilang banda, good or bad publicity is still publicity. Kaya lalo siyang fina-follow ng mga tao. Sana lang maalala niyang maganda pa rin ang maging humble kahit na totoong may ibubuga talaga siya. Pero baka din naman naisip ni Rosmar na gusto niya lang ma-inspire ang mga tagahanga niya at gumaya sa kanya. Ito rin naman ang sinasabi niya palagi kada interview niya. Gusto niyang maging ehemplo para marami ang umasenso. Kailangan lang talaga natin magkaroon siguro ng bukas na isipan sa iba't ibang posibilidad.